Mga nagbabagang balita sa West Philippine Sea. Mga sangay ng sandatahang Pilipinas walang tigil sa mga programang paghahanda kasunod ng seryosong anunsyo ng presidente sa kahandaan sa pagtatanggol sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Hukbong dagat ng Pilipinas naglalayag na sa ngayon papuntang Ayungco. Bansang France muling naghayag ng pagkikiisa sa bansang Pilipinas at handang ipagtanggol kuno nito ang ating soberanya. Sa bansang France muling inalok ng France ang kahandaan nito na mag-supply ng mga submarino na kargado ng mga pangunahing teknolohiya sa Pilipinas. Yan ang mga napapanahon nating balita na inyong aabangan at ating tatalakayin sa makatotohanang komentaryo. Iba't ibang sangay ng militar ng Pilipinas wala nang humpay sa mga programa ng pagpapalakas at paghahanda ng mga katayahan. Ito ay bunsod ng deklarasyon ng ating punong hukutibo na pagtatanggol at paninindigan sa karapatan ng bansang teritoryo. Pilipinas, handa nang harapin ang puwersang Chino sa West Philippine Sea. Philippine Elite Force, the Marine Corps at sarili nating multi-purpose specialist warrior nagsasagawa ng isang amphibious tactical drill upang palakasin at makasigurado sa kahandaan ng ating hukbo sa iba't ibang larangan ng opensiba at depensa sa lupa at tubig. Mga bagong taktika upang mas mapaigting at mapalakas pa ang ating kakayahan gamit ang mga bago at advanced na kagamitan sa nasabing hukbo. Ang nasabing drill ay isinagawa noon pang Oktubre 3 at nagtapos na yung araw Oktubre 18 ng taong kasalukuyan na isinagawa sa Ternate, Cavite. Ang kasunod na video na inyong matutunghayan ay ilan lamang sa mga aktual na naganap sa nasabing programa. Buong kredito ng video ay para sa ating Marine Corps Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps nagsagawa ng kauna-unahang amphibious proficiency exercise sa Ternate, Cavite. Squad Challenge Opening Ceremony sinagawa sa Palawan sa pangunguna ng 3rd Marine Brigade kaugnay sa ika-73 kaarawan ng Philippine Marine Corps. Bagong website inilunsad ng Philippine Marine Corps. Ito ang Balitang Mandirigma at ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Magandang araw, ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps nagsagawa ng amphibious proficiency exercise sa Ternate, Cavite at live firing exercise isinagawa naman sa Capas, Tarlac. Kauna-unahang amphibious operation of proficiency exercise ng Philippine Marine Corps inilunsad. Nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng kauna-unahang amphibious proficiency exercise o APEX sa Ternate, Cavite at Capas, Tarlac simula 2 hanggang sa 14 na Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay nilahukan ng mga estudyante mula sa The Specialized School ng Marine Corps Force Development Center, gaya ng Battalion Commander Preparatory Course Class 09, Marine Operation Officer Preparatory Course Class 14, Company Commander Course Class 14, Basic at Advanced Non-Commissioned Officer Course.
Nilalayon ng aktibidad na ito na paigtingin ang kaalaman, kakayahan ng trupa na magsagawa ng amphibious at combined arm operations. Makikita sa aking likuran ang mga bagong pascraft ng Philippine Marine Corps na siyang ginagamit sa pagsasanay na ito. Layunin din itong mahasa ang mga taktika, diskarte at pamaraan upang paganahin ang mahusay na aplikasyon ng pinagsamang mga operasyon pang-territorial defense. Bilang bahagi ng Simultaneous Amphibious Proficiency Exercise 2023 o APEX 2023, nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng live firing exercise sa Colonel Ernesto Rabina Air Base Capas Tarlac nito lamang Adyes ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang exercise na ito ay binubuo ng mga estudyante ng Career and Specialization Course kasama ang mga retraining elements ng Marine Battalion Landing Team 4 at Artillery Battalion kung saan ito ay matagumpay na naisagawa gamit ang 155 Mike at 105 Mike Howitzer. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan mismo ni Colonel Gregorio B. Hernandez Jr. Philippine Navy Marines General Staff Course, ang Superintendent ng Marine Corps Force Development Center. Ang pagsasanay na ito ay upang paigtingin ang kakayahan ng mga trupa pagdating sa gamit ng malakas na armas at taktika bilang parte ng Territorial Defense Operation ng Philippine Marine Corps. Mula dito sa Crew Valley Tarlac, ako si Private First Class Abel Rubilios, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Sangay ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Patuloy ang ating mga magigiting na piloto sa walang humpay na pagsasanay gamit ang ating makabagong FA-50S Golden Eagle fighter jet na may kakayahang lumipad sa bilis na 9G o Mach 1.6 at kayang tumagal ng 2 oras sa pakikibakbakan sa himpapawid ng walang tigil bago babalik sa himpilan upang mag-refuel. Aktwal na kuha sa mga ganap sa pagsasanay ng ating matutunghayan at ang buong video na ito ay buong grade dito sa ating hukbong panghimpapawid.
ilog dagat ng Pilipinas. Kasalukuyan nang naglalayag kasama na ang BRP Davao del Sur 602, amphibious warship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal at lulandin ang ating anti-submarine fighting helicopter para sa ating mga kawal sa paglalayag. Maginhawang paglalayag sa inyo at dalangin namin ang inyong kaligtasan. Laban na, Pilipinas! Para sa iba pang balitang Pilipinas, bansang France inihayag na sa Pilipinas ang buong suporta at kahandaan nito sa pagtatanggol sa ating soberanya, at ito daw ay upang palakasin din ang ugnayang kasunduan na nilagdaan nakaraang taon sa Mutual Defense Treaty Agreement ng dalawang bansa. Bansang France muling inaalok sa gobyerno ng Pilipinas ang kanilang buong kahandaan sa pagsusupply ng pangunahing submarino na kargado ng mga makabagong teknolohiya. Ngunit Pilipinas hindi pa nakakapagpasya at matatandaan na una nang inalok ito nakaraang taon ng bansang France upang tugunan ang napapanahong pagpapalakas ng mga kagamitang pangdepensa ng Pilipinas. Our maritime nation, because we have this expertise, this experience, this knowledge, we really think that we can help the Philippines build a submarine force as we have done with other countries in the region. Mga maiinit na pangyayari, ibabalita ngayon. Kung ikaw ay bago sa aming channel at nagustuhan mo ang aming video, maaari ba kami ay makahingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videong aming i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.